Hallelujah. At tayo po'y humanda mga kapatid sa pakinig ng salita ng Diyos. At awitin nga natin itong awit na Where He Leads Me, bago ibigay sa ating pastor. The same came, Brad. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take thy cross in, follow me. Hallelujah. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I'll go with Him all the way. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him all the way. Hallelujah. Let's worship Him. Where He leads me, I will follow. Hallelujah. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him all the way. Sa last stanza, hallelujah. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory, and go with me all the way. Sa chorus, Pastor Ed, hallelujah. Where He lives,
tayong katayo at magbukas tayo ng ating mga Bible sa Book of Joel, chapter 2. Okay, simulan natin sa verse 28 hanggang 32. 28 to 32. Okay? Sabi rito, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons, your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaiden in those days will I pour out my spirit. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom Lord shall call." At, okay. Isa pa sa Isaiah, chapter 62, verse 2. Isaiah 62, verse 2. Okay? At, yan na ba yun? "At makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran, at ang lahat ng hari." 60 verse 2. Okay. "Sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa at ang salimuot na dilim ng mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat." Amen. At tayo po'y manalangin, magpuri. Mapagpalang Diyos, salamat sa mga salitang ito na aming binasa. Patuloy mo po kami na aliwin at puspusin ng iyong mga mensahe. Patuloy mo pong sagutin ang lahat ng mga katanungan. Patuloy mo po kaming patatagin at palakasin sa panahong ito ng aming pag-iintay sa mga kaganapan at mga hula na iyong tinutupad. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, na magpalakas at magpatibay sa iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong mga mensahe. Ikaw din ang sumagot, Lord, sa mga kahilingan na ilalapit at idudulog sa iyo, Panginoon, ngayong gabi. Ikaw ang patuloy na magbigay ng revival sa aming mga puso upang patuloy ka namin, hallelujah, na paglingkuran sa magulong panahong ito. Salamat, Lord. Gamitin mo po ang iyong alipin at pagpalain mo ang mga salitang ito. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. Gandang gabi sa lahat. Isang biyaya na tayo ay nasa house of the Lord. Amen. At nais kong ating paksain itong tinatawag na God's heavenly order, di ba? Comes into earthly reality. God, heavenly signs and order comes into earthly reality. Now, praise be to God. No, I believe with all my heart na ang prophet ay nagsabi rin na lahat ng mga bagay na nagaganap sa langit, magaganap sa lupa, ay dinideclare niya muna sa langit. Amen? At upang maalaman ng mga pantas, maalaman ng mga anak niya, ang kanyang panukala at ang kanyang layunin. Oh, hallelujah. Okay. Now, dito sa ating subject ay ating iti-take up ang mga scriptures kung paano ito natupad sa ating mga panahon, sa ating mga araw.
Sinabi rito sa isang quote, ayos kong basahin ito sa 31 ng Shalom. Sabi niya, well, now we realize that God always shows things in the heaven before He shows them on the earth. Ang Diyos nagpapakita ng mga bagay sa kalangitan bago niya ito ipakita sa lupa. Like the wise men follow the star and so forth, a heavenly sign takes place first. Then the earthly vindicates the heavenly sign. God deals work in signs and wonders. They are to follow believers everywhere. So kung believers ka, si Barbanam na rin na nagsabi, di ba, sabi niya, heavenly sign takes place. First, then, the earthly vindicates the heavenly sign. God deals works in signs and wonders. They are to follow believers everywhere. Sumusunod ang tinatawag na sign sa believers. Hindi yung believers ang sumusunod sa sign. Diba? Yung sign sumusunod sa believers. Amen? The Jews always look for a sign because they were God's chosen. They look for the sign. Show us the sign. Then we'll believe. And then when the wise men came with their story, the Magi's of the birth of Christ, just as the New Year. Now we find that the moon in the Bible represent the church. It shows light on the earth. In the absence of the sun, Revelation, the 12th chapter, really explains that the woman with the moon under her feet, the sun at her head, and how that in the absence of the sun, when the sun is gone, to the other side, the moon reflects the sun to the earth. Kapag wala ang sun, sa kabilang dako, okay, ang buwan naman ay nagre-reflect sa lupa. The church is to reflect Jesus Christ to the world. In the absence of the Son of God, we all believe that it's a strange thing as much has been different. Amen. Then, nagpaliwanag siya ng mga kaganapan. Okay? Sinabi niya that God always shows things in the heavens before He shows them on the earth. Like the wise men follow the star. So makita po natin ang God's calendar ay ang Israel. Ito ang God's timepiece. Diba kapag nakita nyo ang puno ng igos ay namumunga na, diba ang summer ay dumarating na. At hindi magtatapos ang henerasyong ito hanggang ang lahat ng mga bagay ay maganap. So, ang fig tree is always referring to Israel. Yan ang tinatawag na God's timepiece. At yan ang tinatawag na orasan. Amen? Yan ay parang tinatawag na time bomb. Di ba? Dito sa lupa. Bakit nasabi nating time bomb? Sapagkat yan ang mag-i-ignite ng tinatawag na war. Kapag yan ay kinanti, ang war ay dadating sa mundo. Di ba? Dahil sinabi yan ng Bible, di ba, na ang kumalaban sa aking bayang Israel ay padadala ko ang mga salot na ito sa kanila. Di ba? Sa Zechariah chapter 12, sila'y nakatayo pa, maagnas ang kanilang mga muka, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ilong. Di ba? Habang sila'y nakatayo pa, sila ay maaagnas. Grabing plague, mga kapatid. Kaya makita po natin na gano'n na lamang ang pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Okay? At hindi niya pinabayaan at hindi niya inalis sa kanyang isip kailanman ng Israel. Bagamat siya'y bumaling sa hintil, pero lagi niyang inaalala ang kanyang bayang Israel. Amen. Hallelujah. Now, sinabi pa rito, but speaking here in 1933, of the Pope taking his place out of or coming out rather of Rome and making a visit to the Holy Lands, he'll also come here. And the strange thing is, a few nights before he left Rome, for the first time it ever was in history, the moon came down and went in total eclipse. Just that, what was it? Shadowing off the reflected light of the sun. Amen. Nawawala ang tinatawag na liwanag ng
anak. Diba? At tinatakpan ng tinatawag na moon. In this, he spoke to the Orthodox Father. And they're all in agreement. The Pope does this for fellowship and good neighborly fellowship, which sounds to the natural ear. The most wonderful thing could happen, but to the spiritual ear, it's darkness. Amen? Sa isang tinatawag na ordinaryong pandinig, kapag dumalaw doon ang isang holy man, ay maganda yon, wonderful. Pero sa isang spiritual na pandinig, it's darkness. And how that we churches, we Presbyterians, Methodists, Baptists, and Pentecostals could ever join in such a mess as that, and knowing our Bible teaches us different, it's a marvelous thing to me that how spirit-filled man can set in places and say it feels spiritual. To be in such a place, to me, it's a horrible. Amen? To me, it's horrible. Why, mga kabatid? Hindi po pwede, mga kabatid, ang dakong banal ay yurakan ng tinatawag na abomination. Diba? Kaya may binabanggit sa Biblia na abomination that make desolate set up. Kailan po nangyari yan? Diba? Ilang instances nangyari, mga kabatid, yung abomination that make desolate set up. Okay? Yung tinatawag na nangyari sa Mosque of Omar. Diba? Noong tinatawag na 360 something AD. 676. Hindi ako nagkamali, AD, ay tinayo yung Mosque of Omar doon sa Holy Land, yung Dome the Rock. At napalayas ang Israel doon. Tama? Nangalat sila as a nations. At sa paningin ng Diyos, yun po ay abomination that make desolate set up. Sapagkat ang dakong yon na dakong banal ay dapat sinasamba ng tinatawag na tunay na pagsamba. Pero ang nangyari po, mga kapatid, ang maling pagsamba ang naganap. Kaya yun ay abomination. At paparating na ang tinatawag na third abomination. Okay? At ayon po sa ating tinatawag na current news, meron pong tinatawag na papal visit, ang tinatawag na Pope dito sa Vatican this coming April, kung di ako nagkamali, April. At kasabay, mga kapatid, ng kanyang pagbisita, hindi isang coincidence na na-fulfill yung tinatawag na 4 blood moons. Yung tinatawag na from 2014, right? To 2015, ay 4 na beses mag-a-appear itong tinatawag na eclipse ng moon. Lunar eclipse, pero blood moon. Okay? Yan. So, okay, ayos yan. The coming of the 4 blood moon. Pero sa Sunday pa yan. Pero kasi iyaano ko yung Feast of the Tabernacles, yung tinatawag na kapistahan, yung 7 Feast of Jehovah. Tapos iyaano natin kung ano mga sign sa taas, kung ano ang sign sa baba. Diba? May sign sa taas, meron sign sa baba. Mga kapatid, dahil sa pananaliksik ng maraming researcher, okay, ay meron tinatawag na 4 blood moon na magaganap. April 15, 2014, tinawag nilang Passover. Hindi po ito coincidence. Di ba? Na mag-a-appear yan sa taas, tapos meron silang Jewish festival sa baba. Di ba? Pwede ba yon, mga kapatid, na coincidence lang na tinapat nila? Yan ay yearly. Yan ay tinatawag na celebration nila na ginagawa. Then may Sukkot, October 8, 2014. Another blood moon. Yung buwan magiging dugo. Di ba? Binasa natin sa Joel chapter 2, verse 28. Then the next, sa pagitan ng tinatawag na 4 blood moons, ay merong tinatawag na Nisan 1, tinawag nilang Adar 29, March 2015. Magkakaroon ng total solar eclipse. Hindi lunar, solar eclipse. Ano daw nangyari? Binasa natin kanina.
Noong 1933, nang mag-visit yung Pope sa Jerusalem, nagkaroon ng solar eclipse. Anong paliwanag ng message kapag nagkakaroon ng solar eclipse? Tinatakpan ang liwanag ng araw. Diba? Kaya kapag dumalaw itong tinatawag na holy man, na sinasabi ng mundo na holy man, amen, sa isang holy place, at sinasabi, it sounds good to the ear, amen, but it's bad omen to Israel and to the bride. To Israel only. Because I believe, kung ito po, mga kapatid, ay isang significant event, yan yung mga possible, di ba, spot ng tinatawag na rapture. Can you say amen? Hindi ako naghihintay ng 10 years. Hindi ako naghihintay ng 5 years. Mas malapit, mga kapatid, sa inyong iniisip. Ay, mag-abroad pa ako, ay, magpapayaman pa ako ng 5 years, marami pa akong gagawin. Time is short. Diba? Time is very short. Diba? Kaya nga, ang ministry ng bride in these last days ay loved ones na. Diba? Preach this gospel, preach this message to your loved ones. Ang dealing natin, saka na yung sanlibutan. Hindi na ang sanlibutan eh. Ang dealing na message to your loved ones. Claim your loved ones. Sharean nyo na sila na mensahe, di ba? Kagaya kay Daniel, kinausap siya ni Gabriel, Daniel, ako'y naparito sa iyo to give these skills and understanding. Di ba? Sapagkat mula nung tinatawag na kubkubin kayo at dalimbiyag dito sa Israel, 68 years na ang nakakalipas. Ayon sa prophecy ni Daniel, ay 70 years kayong aalipinin. So may 2 years na lang kayong nalalabi. Diba? I predict, I did not prophesy. Diba? Baka sabihin, nag-prophesy si pastor, nag-date setting. Tignan lang natin. Diba? Pag hindi nyo na kami nakita dito, yun na yun. Pag nandito pa kami ng 2015, may extension ng Diyos. Diba? Okay? Dahil yung mga kaganapan na yan, hindi isang aksidente. After ng tinatawag na September 28, 15, ang celebration na nila ay Feast of the Tabernacles na. Ano ba ang nire-represent ng Feast of the Tabernacles? Para sa atin, millennium. Can you say amen? After ng tinatawag na mga kaganapan, na mga, di ba, ng tinatawag na mga kahirapan, ng tribulation ng 3.5 years, ang susunod na ay millennium. Di ba? Ay, makita po natin na merong kaganapan ng 4 blood moons. Nagaganap, hindi po aksidente. Yung Passover ni Jesus Christ, lumitaw din ang 4 blood moons. Okay? Dahil pinatay ang kordero. Naging madugo. Diba? Yan ay sign ng tinatawag na great persecution, great death, diba? Na darating sa tinatawag na mga hinirang. Okay? At yung Adar 29, Nisan 1, March, diba? 2015, yan ay sign, mga kapatid, na may nabuo na tinatawag na treaty. Diba? Itong dalo niya ngayon, ano kayang mangyayari nitong April? Diba? Yan na kaya yung peace covenant? Yan na kaya yung tinatawag na covenant with Israel? Amen? Alam niyo ba merong news, current news, magbasa kayo? Sa 2015, maglulunsad ng war ang mga Muslim country sa Asia. Aatakihin ang tinatawag na Israel. Okay? At plano na rin ng Israel na sa 2015, kukubkubin nila yung tinatawag na Dome the Rock. Yung kanilang tinatawag na temple worship. Ano ang mangyayari pag nagkaganon? Yan ay war. Diba? Can you say amen? Yan ang beginning ng war. At yan din ang beginning ng tinatawag na ending ng tinatawag na bride age. Diba? Yan ang time, mga kapatid, na
Kung yan ay magaganap, yung mga eksaktong mga kaganapan. Kasi ang Diyos, tinitignan niya ang kanyang timepiece. Diba? Pag naganap na ang mga bagay-bagay, mapapahamak ang bride, hindi niya hayaang mapahamak ang bride. Bigla niyang kukunin ang bride for the rapture. Kaya yung mga dreams nyo, yung mga panaginip nyo, uma-align na yan. Diba? Nag-dream si Brother Ariel. Pinapasara na raw to. Sabi ka raw, sige, gusto nyo isara? Sige, isara nyo na. Aalis na kami. Diba? Sabi ko raw doon sa dreams or vision. Ang nagpapasara kilala ni Brother Ariel Ang nagpapasara Gusto nyo ipasara ang church namin? Sige, dahil uuwi na kami. Amen. Kaya mga kapatid, hindi na po matagal. Wag na po tayong mag-isip-isipan na, naku, marami pa akong pangarap, marami pa akong balakin sa buhay. Wala na, maiksi na ang panahon. Can you say amen? Kaya, kasing iksi ito sa panahon ni Abraham. Diba? Na dumalaw ang anghel kay Abraham. At ipinaiwatig sa kanya, gugunawin ko na ang Sodom at Gomorrah. Saan ako pupunta? Saan ako magpipreach? Paano ang loved ones ko? Anong ginawa ni Lot? Sa loved ones na lang niya. Amen? Kung magaganap ang rapture, saan tayo pupunta na lang? Wala na tayo ibang pupuntahan, kundi loved ones. Diba? Yun ang pinakamalapit sa ating mga puso. Diba? Na maklaim natin para sa rapture. Amen? Of course, mga anak muna. Tapos mga anak, mga relatives. Amen? Yun po ang tinatawag na mission na maaring gawin natin. Kagaya kay Rahab. Anong sinabi? Rahab, papaslangin ko ang mga mamamayan sa Jericho. Kailangan iladlad ninyo ang pulang tanda. Okay? Hindi pwedeng ipagsabi ni Rahab kung kani-kanino yun. Mabubulilyaso yun, tinatawag na mission. Kanino sinabi ni Rahab yun? Sa kanyang loved ones. Tatawa lang ang sanlibutan. Pag sinabi nyo, oy, nanaginip si Brother Israel. 2015. Hehehe. Sabihin nila, ano kayo, propeta? Diba? Ay, nanaginip sila, brother, so and so. So, hindi po yan. Sabi ni Berba naman, right attitude sa dreams, i-observe lang. Tignan. Diba? At hindi iset. 2015, aalis na tayo lahat, ibenta na ninyo ang inyong ari-ari. Hindi ganon. Diba? I-observe. Sapagkat tayo ay ready na. Diba? Mamaya, mangyari pa, mas maaga Diba? Hindi natin alam. Sinong nakakaalam? Pero binibigyan tayo ng mensahe ng Diyos na maiksi na. Pero mo kung magkakatotoo yan 2 taon, napakaiksi na. Handa na po ba tayo? Diba? Nabitawan na ba ang mga lahat na mga pabigat sa ating pamumuhay espiritual? Dalang sign, ayan na. Okay? Sabi, yung tinatawag na visit na to, anong magaganap? Ito ay agreement. Can you say amen? Ito ay agreement na magaganap. Kaya yan po, mga kapatid, yan tinatawag na mga pangyayari. Alam niyo ba noong panahon na kung saan ay pinalaya sa Spain ang mga Israel, ang mga Hudyo, nagkaroon din ng blood moon. Every time na meron tinatawag na persecution, diba? At mga tinatawag na pag-uusig na magaganap sa bayan ng Diyos ay pumupula ang tinatawag na buwan. Somewhere ng 160-something AD, nagkaroon ng 8 million persecution ng Jews. 8 million Jews pinersecute. At doon din ang time nag-appear yung blood moon. Kaya ang mga Israel ay talagang nalulungkot dyan sa blood moon. Diba? Dahil yan po ay sa kanila ay bad omen. Pero alam natin, yan ay fulfillment ng prophecy. Amen. Sinabi na yan sa Joel. Diba? Anong sinabi doon sa Book of Joel? Tignan mo muna, Brother Ryan, sa Joel. Joel, chapter 2, 28. Tignan natin ang 28 ng Book of Joel. Saan ka na? Yan.
28. Okay, chapter 2, verse 28. Okay, basahin natin yung propesya. Okay? At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae manghuhula, at ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binatay mga kakakita ng mga pangitain. Kinalat niya kasi ang espiritu niya sa lahat ng laman. Okay? At sa mga lingkod na lalaki at babae, tuloy, naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ng aking espiritu. May dalawa bang pagbuhos? Isa lang. Pero meron tinatawag na 2 vessel. Di ba? Kaya mga denomination, mananaginip din sila, magkakaroon din sila ng visions. Di ba? Ang mga espiritista, mananaginip din sila, kahit sinong tao. Pero merong partikular na mensahe, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yon ng aking espiritu. 2 grupo, mga kapatid, ng tao. Kaya pag ang bride ang nanaginip at nagkaroon ng vision, 100% yan, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah, sapagkat may partikular na pagkilos ang Diyos. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Kaya merong heavenly sign, heavenly order na nadidisplay dito sa lupa. Ang araw ay magiging kadiliman, solar eclipse. Yung nakita natin na nangyari noong 1933, yung mangyayari din ngayon na 2014, di ba? Sa pagitan ng 4 blood moons, magkakaroon na naman ng solar eclipse. Magiging kadiliman ang araw. At ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Kaya, yun ang mga signs na binigay sa atin. Amen? Andyan na ang mga tinatawag na palatandaan. Kaya makita din natin sa Isaiah chapter 60, ito rin ang sinasabi, diba? For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Kaya, mga kapatid, magkakaroon ng tinatawag na gross darkness. Laodicea, okay, nang ginuguhit ito ng propeta, 7 church ages, nilagyan niya ng mga liwanag yung 7 iglesia. Right? Ayun. Pero nang ang Diyos, iguhit niya ito sa langit, hindi siya naglabi ng tinatawag na liwanag sa 7. Yun ay gross darkness. Kaya itong panahon na ating kinabubuhay ay gross darkness. Anong gross darkness? Literal na kadiliman? No. The people. Ang mga tao ang tinatawag na gross darkness. Pag tumingin ka sa balita, mga kapatid, maririmarim ka sa tinatawag na mga nakikita mo. Diba? Ako po, mga kapatid, talagang nagigrib ako sa mga ginagawa ng sanlibutan. Bata, maliit, namamalimos, mihingi ng limos doon sa punerarya, ni-rape nung tao doon sa punerarya, ikinulong pa sa kabaong. Sabi ko, Panginoon, dapat na nakalusin ang mundo. It is time. Can you say amen? Wala na eh. Ang tao ay parang beast. Wala nang heart. Beast. Diba? Binigyan na ng heart of a beast ang tao. Diba? Nung nakaraan lang, mag-ina niya pinatay dahil sa selos. Diba? Sa Cavite. Magagawa mo ba yun sa loved ones mo? Siguro kahit lasing ka o nung nainom mo. Ano po nangyari ron, mga kapatid? Ito yung evil days. Diba? Nabubuhay na po tayo sa tinatawag na evil days. Ang masama, mga kapatid, sa panahon ngayon, magpapakasama. Diba? Ang mga liko, magpapakaliko. Ang mga lihis, magpapakalihis na ng tuluyan. Diba? Anong sabi ng kamag-anak nyo? Buti pa yun, unbeliever. Di ba nila na nababasa ito? Nang sinumang may espiritu ng Panginoon ay kikilalanin ang Panginoong Jesus na Diyos. Hallelujah. Ito po ay panahon na. Ano ang ginagawa ni Vic Soto? Gusto niya ibalik ang death penalty.
Gusto niyang lunasan ang tinatawag na padilim na kalagayan ng mundo. It's too late. Di ba? Time is at hand. Para saan? Sa great tribulation. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon, ang bride. Hallelujah. Ay tunay na tinatawag na mapalad sapagkat sila ay kinakausap ng Panginoon. Now, another quote. Now, I guess you got it here. How many in here ever seen where I had them pictures draw of the 7 church ages? Raise up your hands. Yan, nandyan. See how the Lord drew them in the sky the other night. Just exactly the way it's drawn up there at the tabernacle. Perfectly, exactly the way that the Holy Spirit gave it by inspiration. 3 years ago at the tabernacle, there it happened in the skies. In the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. The Holy Spirit first moved by inspiration. I drew them on the platform. Then He came down Himself and made His vindication of it. As the moon and the light going out into this Laodicean age, going unto the total darkness again. And here He comes down and vindicates it on the moon, just at the time that all the churches are going together in consolidation of the federation of churches. Kailan daw nangyari yon? Nang mag-consolidate ang mga churches, di ba? Doon sa tinatawag na World Council of Churches, meron ding solar eclipse. Can you say amen? Ito ang tinatawag na last moon blood na magaganap na hindi coincidence na tumama sa Jewish festival. Dahil yung rest ng mga blood moons na darating, diba? 2030, 2040, 2050, hindi na po nakatapat sa Jewish celebration. Walang Jewish celebration sa lupa. Nakukuha nyo, mga kapatid? Ano ito? Ito kaya ay isang kaganapan. Amen? Na kung saan ay hindi po yan pumapalya kapag may blood moon, may message sa baba. Diba? Kung ito man ay persecution ng Israel, kung ito man ay tinatawag na covenant treaty ng beast at ng Israel, hallelujah mga kapatid, ito po ay pag-uwi naman natin. The moment na ang beast makipag-covenant sa Israel, ang bride aakyat. Kapag si Satan tinapon ang beast, ang bride naman aakyat. Hindi tayo magkakasalubong. Diba? Can you say amen? Pag inalis na ang pumipigil, sabi sa 2 Thessalonians, biblical ba o hindi? Ang anak ng katampalasanan o ang son of perdition ay mahayag. Ang pumipigil sa son of perdition ay ang bride. Can you say amen? Kaya ang bride, as long na nandito sa lupa, may nag-expose. O, ikaw ay antichrist, ikaw ay vicar, diba, of Christ. Kaya behave. False prophet. Diba? Ang false prophet, madaya. Diba? False prophet. Sa iba siya, prophet siya sa iba. Pero sa message siya ay false. Kaya sa time, mga kapatid, na tinatawag na i-caught up ang bride, yung tinatawag na catching away ng bride, yung false prophet, mga kapatid, papalitan ng tinatawag na diablo mismo, bubulusok sa langit. Mismo, Lucifer himself. Hindi na false prophet. Patatalsikin niya, mga kapatid, sa pwesto yung false prophet at siya ang puposisyon sa tinatawag na posisyon na yon. Maraming mga tinatawag na mga kamangha-manghang kaganapan, di ba, na nagbabadya. Tignan natin. May binabanggit din si Brother Branham na woman president, di ba? Na tinatawag na most beautiful and cruel woman arise in America. Is this literal or spiritual? Pag ito'y nag-literal, di ba? At nanalo si Hillary, delikado. Di ba? Kakandidato siya ngayong 2016 election yata ng tinatawag na Amerika. 2015, kung loloobin ng Panginoon, tsyung!
2016, cruel woman. Then 3.5 years, tribulation. Amen? Can you say amen? Yun na po, mga kapatid, ang mga events na magaganap. So, lilinawin natin ito sa Sunday. Yung tinatawag na Jewish Festival. Kung paano sa bawat tradition ng Hudyo ay merong nagaganap na sign sa taas. Can you say amen? Kaya, mga kapatid, lagi daw sinusundan ng sign ang bride. Tama? Naniwala po ba kayo, mga kapatid? Ang bride laging sinusundan ng sign. Diba? Yung highlight ng mensahe ng bride dito sa lupa. Diba? Ministerial meeting, 3 sons name. Diba? No longer ministry ng Son of God, Son of Man na. Ano po nangyari, mga kapatid, nung February 3? 3 ba yun? 13. January 13. Diba? Nag-appear ang moon. Meron siyang halo. Tama, mga kapatid? At nakita natin yung tinatawag na kaganapan. So, I believe laging associated with signs ang bride. Hindi po tayo sign seeker. Pinagtitibay ng sign ang ating pinangawakang testimonyo. Can you say amen? Hallelujah. Kaya, kung magko-connect-connecta ang mga dreams, plus word, plus message, plus current event, diba? Plus prophecies, uuwi na tayo. Hindi na tayo magtatagal dito. Amen? Dahil, wala pong saysay. Pag nagpaiwan ka dito, ikwento mo, Brother Olding, pag nagpaiwan ka, anong mangyayari? Diba? Wala. Disaster. Diba? Sabi ng Brother Joseph, nasa Tektite ako. Humahampas yung tubig, pastor eh. Ang taas na nun eh. Tektite. Sabi ko, wala na ang bride dyan. Ano nangyari? Biglang, parang kinuha ko eh. Diba? Ano pong mangyayari? Sabi ng Biblia, every island fled away sa time ng tinatawag na Great Tribulation. Diba? Wala na. Maiiwan na lahat natin yan. Mga ari-arian na yan. Mga property na yan. Wala na. Lulutang na yan. Wala na tayo dyan. Wala nang sense ang buhay sa time na yan. So, ang sense ng buhay ngayon, na ang message na to ay i-share natin sa ating loved ones. Diba? Encourage natin sila, anak. Ganon. Nanay, tatay, maiksi na ang panahon. Diba? Kami magpapaalam na sa inyo. Sasama ba kayo? Aba, sasama kami, anak. Diba? Kaya yun ang message natin para sa kanila. Dahil ang lingid sa ating kaganapan, naka-arrange na po ang lahat. Naka-arrange na. Yung tinatawag ng red heifer ng Israel, naka-ready na yung guyang baka nila. Naka-ready na. Templong paghahandugan na lang ang iniintay. Can you say amen? Kapag nire-establish ng Israel ang kanilang temple worship, then ang rapture ay magaganap. Diba? Pag sila ay nagpasimula sa kanilang panambahan, dadating ang 2 propeta sa kanila. Can you say amen? At yung tinatawag na mga blood moon na yon, kung yun ay magaganap sa mga petsa na yan, ay maghanda na po tayo. Can you say, may war, may digmaan. Paalalahanan na natin yung mga loved ones natin na nasa malayo. Diba? Kung ayaw nilang umuwi, bahala sila. Pero ang sabihin natin sa kanila, magpakatibay na kayo. Magpakatatag na kayo at siguruhin nyo na ang faith nyo dyan ay hindi nawiwindang sapagkat malapit na po ang araw. Diba? Baka dumating ang panahon, pag uwi nyo ng Pilipinas, wala na kami. Sana, sama-sama tayo lahat. Pag-pray natin na ating mga loved ones, kasi ang nakakain nila doong salita, bahagi. Here a little, there a little. Diba? Aagawin pa ng kaabalahan. Diba? Pero tayo rito, may Wednesday, may Sunday, may overnight pa ng Sunday. Diba? Meron pang tinatawag na internet. Kompleto, mga kapatid, ang ating pinapartake na food sa ating kapanahunan. Kaya, kung makakausap sila, sharean nyo sila, encourage nyo sila, o mga loved ones, mga anak, mga relatives, napaka-excited na talaga ng panahon.
Noon, sinabi na ni Pastor yan, maiksi na, pero mas maiksi ngayon. Kung sinabi ko noon, sabi nga ng isang tao, si Pastor, maliit pa si Mike, sinasabi niya na yan eh. Ngayon, may apo na siya, wala pa rin. Pero, sa pagkakataong ito, mas maiksi pa. Diba? Ang panahon. Can you say amen? Kung sa orasan ng Diyos, segundo na lang. O baka hindi na. Diba? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya, yun po mga kapatid. Sabi na Isaiah, no wonder as Isaiah said, gross darkness is upon the earth. Upon the people. Amen? Kaya makita po natin ito ay nasa mga tao ngayon. Ang gross darkness. I know it's unpopular to speak against organization, but that's the mark of the beast. That's the thing that's carrying us right unto that. It's making an image unto the beast. I don't say that for to be angry. I say that because it's truth, brethren. The day will come when Phoenix will raise up, and maybe I'm gone on, but you'll know that that was thus saith the Lord. It is true. And how that the great Holy Spirit has vindicated those messages and foretold the things never to fail one time. And why do we group on a darkness? Why don't people wake up? And because it's too late. One of these days, it will be too late. Then you'll already taken the mark. And then there is nothing else you can do about it then. You'll be caught in that system. That you'll mark with that system. Kaya mga kapatid, ito po ang nakakalumbay. Yung kapare mo ng message sa panahon pa nito, inuusig ka. Lalo pagdating ng tinatawag na boycott. Diba? Sila ang magtuturo dito sa atin. Alam ko kung nasaan yung mga end time na bride na yan. Bakit? Hindi ka ba bride? Hindi ako bride. Sila lang ang bride. Wife ako. Diba? Bride bang hinuhuli nyo? Hali kayo. Alam ko ang mga church nila Batak. Diba? Ipapasara natin kasi yan. Lahat yan. Diba? Kaya yung pong mga hindi coincidence yan, diba? Pasara na nila hanggang gusto nila. Dahil kung pinasara at pinermit ng Diyos na yan ay isara, mararapture na tayo. Dahil wala na tayo sa sambahan eh. Anong gagawin natin? Di uuwi na tayo. Purihin na ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga bagay naka-arrange na sa Diyos. Gross darkness. Gross error ang nasa mga tao ngayon. Hindi mo na mako-convert ang denomination. It's too late. Loved ones na lang. Puntahan sila. Encourage sila. I-claim sila. At sabihin natin sa kanila, bumibilang na lang ng ilang taon. Amen. At magkakaalaman na. Can you say amen? Hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Ilang minuto pa. In 1962, there came an alignment of the planets that our prophet told us had great spiritual significance and spiritual application. He then showed us that it signified the importance of the spiritual impact of the Pope making trip to Jerusalem. Though the Pope had crowned himself and claimed vicarship of the Christian Church, he had never been to the place in which the Lord Jesus had walked. Another sign was also manifested in the heavens, and that was the eclipse of the moon, with the appropriate pictures carried by the Associated Press around the world. The stages in the pictures duplicated, ito yung sinasabi ring blood moon, the things that had been drawn by Brother Branham in 1960, showing the church age moving from the light, yung kinot ko kanina, gospel into the total darkness of the final stage of Laodicea. The church age had ended to the bride with Laodicea, continuing right on until the consummation. Christ, in word form, had left the denominations, and the only light left remains is the hearts of the bride, as the capstone alone carries that full light. Yung tanging ilaw na lang dito sa mundo ay yung ilaw ng ating puso. Totoo yan, mga kapatid. Uusigin tayo sa pananalitang yan.
Pero yan ay totoo. Ang tanging liwanag na lang dito sa mundo, mga kapatid, ay ang liwanag na nasa puso ng bride. Kaya kung saan may bride, may liwanag pang natitira. Yung dakong walang bride, wala nang liwanag. Oh, hallelujah. Ay, yun yung tinatawag na capstone ministry natin. The age itself totally corrupt, and the blackness of Egypt has settled in. Kaya yung tinatawag na kadiliman ng Ehipto, yan yung nagaganap ngayon sa ating kapanahunan. Gross darkness. We see that the astronomers are predicting sometime in this early part of the first part of the month, beginning on the second, on the fifth, or somewhere. Along this month, the Indian astronomer predict the world to blow to pieces. Meron ding mga astronomer, ang mga Indian. And the American newspapers make fun of it. I do not believe the world's going to blow to pieces, but I do say it's wrong to make fun of it. Maaring yung Indian astronomer, ang nakita niyang world ay yung tinatawag na Amerika. Ang Amerika ay chaos. Nakita ni Brother Branham sa vision. Amen? But not all the world. Okay? I do not believe the world's going to blow to pieces. But I do say it's wrong to make fun of it. Why? Yun ay warning eh. Pag may nakita ba kayong tao, may nakalagay dito sa damit niya, karatula, the end of the world, nagsisisigaw. Tumatawa ba kayo? Hindi, di ba? Hindi dapat pagtawanan yun. May sense yun. Di ba? Who's full? Di ba? Pagtalikod niya. Di ba? Who's full? You are. Di ba? Naka dito na sa likod. Sino ang ano sa atin? Sino ang baliw sa atin? Ikaw ang baliw. Why? Nag-warning na siya. Di ba? Repent. Di ba? Nandyan, nakikita mo yan sa Shaw Boulevard. Nakikita ko yung lalaki minsan sa Ayala. Sige, parang prophet eh. Repent. The end of the world is near. Diba? Pati mga politiko, nararamdaman na yan. Bumabagsak ng human government. Diba? Sinabi sa prophecy, yung stone, wawasakin niya ang lahat ng 4 na gobyerno. Diba? Mula paa hanggang sa ulo. Nakita po natin, mga kapatid, yung politics. Nagmingled ang tinatawag na Russia at Amerika. Pero sa principles, hindi. Sa seed, nagmingled sila sa United Nations. Binigay nila ang kanilang rights. Pero ang principles, hindi. Kaya magkakaroon ng world war. Sinabi rin ni Brother Branham, yung 10 toes, yung 10 European nation, mako-convert sa communism at lalapain niya ang whore, ang Italy, ang Vatican. Sabi yun sa Revelation 18. Bobombahin niya yun. Kaya mga kapatid, hallelujah, ito na po ang panahon ng kawakasan. But I do say it's wrong to make fun of it because something fixing to happen. One of these days, something similar to that. When the 5 planets, Mars, Jupiter, Venus, and so forth comes in there, they never have did it. Oh, they claim maybe 25,000 years ago, but who was back there to know it? I predict that this has a spiritual application. I believe it's the coming in of the issue of God, that the great revelation of the Word will be opened during this time. Kaya pag merong alignment, merong great issue of God. Di ba? Ano nangyari? Yun yung revelation ng 7 seals. Bago mabuksan ang revelation ng 7 seals, may alignment ng 5 planets. Sa time ni Jesus, 3 lang ang nag-align. First fullness. Pero dito sa second fullness, 5 planets ang nag-align. Diba? Bakit? Ito na yung fullness ni Jesus Christ dumating na sa kapunuan. Oh, hallelujah. 5 planets, Mars, Jupiter, Venus, and so forth comes. They never have did it. Or they claim maybe 25,000 years. Amen. I predict that this has a spiritual application. Oh, glory to God. The great revelation of the Word will be opened during this time. Yun na nga, 7 seals. They claim it was 3 stars came into the orbit when Jesus was born. And this is 5. 5 is grace, the number of grace. 3 is the number of perfection.
5 is the number of grace. Jesus, grace, faith, and so forth, number of grace. God ever sends His power to the church. It will be His grace. It won't be the obedience of the people. And Isaiah said, the 40th chapter, to cry to Jerusalem that her warfare was over. Yet, she was guilty of idolatry. But it was God's grace that was sending it. God sends anything to us. It will be His grace and not our men's. So it may mean something. I predict that there will be a change. I don't know what it will be, but I believe it's fixing to happen. We're on the right, on the eve of it now. Nandoon na tayo sa pinakadulo. And if any man hungers, let him come to Christ. If any man is thirsty, let him come to Christ. He quenches the thirst. He is the satisfier of all our thirst and hunger. Sa time na to, mga kapatid, kung uhaw ka sa kapayagan, mag-sharing tayo. Kapag nagugutom ka sa information, magtalakayan tayo ng mga information. Mag-Bible study tayo. Diba? Magkape-kape tayo ng sharing. Why? Ang nauuhaw ay paiinumin at ang nagugutom ay pakakainin. Ang last day manifestation ng bride, mga kapatid, hindi ka dito magpapaisi-isi. Manifestation ng iwan yan. Pag nagpaisi-isi ka rito na parang, ala na kayo dyan. Ano yun? Lasing? Di ba? Ang manifestation ng bride ngayon, mga kapatid, ay nagpupuyat. Sino po sa inyo nagpupuyat? O, konti lang nagpupuyat. Di ba? Sabi sa Biblia, mga kapatid, sino nagpupuyat sa basketball? Sa MMA. Di ba? Nagpupuyat tayo sa mga bagay na walang kabuluhan, pero yung mga computer. Di ba? Maraming pinagpupuyatan ng tao. Di ba? Pero sabi sa Biblia, kayo'y mangagpuyat. Mangagbantay at mangagpuyat. Pag sinabing mangagbantay, hindi po magnanakaw na literal ang hahanapin mo, babantayan mo. Di ba? Kasi madidisturb ka dyan eh. Pag ginawa mo yung aso sa amin, laging kumakahol eh. Di ba? Pag ganun ako, ay bahala na ang Panginoon dyan. Di ba? Naiistorbo tulog ko. Ang binabantayan natin, mga kapatid, ay prophecy. Di ba? Anong binabantayan natin? Fulfillment ng tinatawag na God's plan. God's signs dito sa earth. Kung anong fulfillment ng tinatawag na God's plan na dineclare sa heaven, ay tutuparin niya dito sa lupa, binabantayan natin yan sa huling kapanahunan. Dahil yan ay kalakasan natin. Every word na napupulfill sa ating kapanahunan ay kalakasan natin. Hindi kahinaan. Pag hinahanap natin ang mga kahinaan, napulfill na naman ang kahinaan. Wala po, lalaglag ka ron. Ibigay mo ang kahinaan sa mga mahihina at kunin mo ang kalakasan. Dahil ito ang magbibigay sa iyo ng rapturing faith. Can you say amen? Hallelujah. Kaya ako ang sino man na uuhaw. Ito ang last call, Revelation 22. Ang tinatawag na last call ng Holy Spirit. Sinabi niya, the Spirit and the bride say, come. Ang sino mang nauuhaw, uminom. Ang sino mang nagugutom, kumain. Di ba? Hindi ka pwedeng mahiyain dito. Pag gutom ka, kumain ka. Di ba? Without money and without price. Walang bayad. Ang denomination, mga kapatid, bago sila kumain, may bayad. Amen? Ang magsaseminar sa atin, si Reverend. Magkano entrance, Brad? 50 lang. 100 per head. Kasi merong tinatawag na mga singing group. Diba? Gumagasta ang mga tao, mga kapatid, pag mga concert. Pero itong mensahe, without money and without price. Alam mo ba, ang mga denomination, bumibili ng libo-libong mga libro ang halaga. Para lang makabasa ng tinatawag na useless stuff. Can you say amen? Canned goods. Na walang kabuluhan. Purihin ang ating Panginoon. Sa panahon na ating kinabubuhay ngayon, tayo nabubuhay na sa panahon na grabe po ang advancement ng science.
Grabe ang advancement ng news. Grabe ang advancement ng technology sapagkat maiksi na ang time. Di ba? Tingnan mo, pag may nabalitaang tinatawag na sa online, kalat kagad. Di ba? O, nabukulan si ganun. Kalat yung kagad yun sa buong mundo. Trending na yun. Di ba? Ganong kabilis, mga kapatid, ang information. Pero dapat, sa bride, mas mabilis pa doon ang pagkalat ng ating information. Di ba? Nasa laon nyo na yan, blood moon eh. Sino nagkwento sa'yo? Brother Jojo. Grabe talaga. Kumakalat na talaga. Ang bilis kumalat. Diba? Why, mga kapatid? Ito yung issue from God. Yung issue from God, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, ay great revelation. Ito ang sign, mga kapatid, na ang great revelation from God ay nahayag. Kaya kung merong ganong mga tinatawag na unfolding na ginagawa ang Diyos, amen, ay merong manifestation dito sa lupa. Diba? Pag merong turo, mali o tama, pansinin mo yan, maliliglig ang kalipunan na yan. Tama, di ba? Maliliglig ang kalipunan na yan. Pero kung yan ay tama, lalakas ang tinatawag na kongregasyon na yan. Di ba? Yung Y2K, naliglig ang buong mundo. Di ba? Yung iba, nag-withdrawhan ang tinatawag na mga, uy, Y2K na. Di ba? Maano na, ang mga computer, babalik na si Lord. Sabi ng bride, sige lang, tignan na lang natin kung kailan, di ba? Nagpanic ba ang bride? Hindi. Nagmamatyag. Yung nakaraan naman, ano naman yung nakaraan? 2012, ang buong mundo, Mayan calendar. Talagang ganun. May countdown pa eh. Nung lumipas yun, sabi ng broadcaster, mga kapatid, hindi po nangyari ang pinangangambahan at sinasabi na mga prediksyon ng mga Biblia na 2012 daw ay magugunaw mo. Kumalat din. Di ba? Kaya mga kapatid, itong tinatawag na panahon na paparating na ay hindi na mamamalayan ito ng mundo. Di ba? Ang bride lang magiging aware. Di ba? Na mawawala sa news daily. Daily, nung ma-recognize nila. Di ba? Hindi yung araw na yun, alam kaagad nila, nawala lahat sila. Hindi. Ang information, mga kapatid, let's say, naganap ang rapture, let's say lang. Diba? Sa 2015, hindi natin alam. Month of October or anuman. Diba? December, anuman buwan dyan. Diba? The following day ang news, may nawawalang mga tao. Daily. Sabi ni Brother Branham yun. Yung report. Nawala daw doon sa Taguig. Nawala daw doon sa Bulacan. Nawala daw doon yung mga pamilyang ganun. Nasaan na kaya sila? Di ba? Sabi ni Brother Branham yun. Pero hindi nila alam, sabay-sabay nawala yun. Di ba? Sa time ng tinatawag na rapture. Kaya sa time, mga kapatid, ng Passover, di ba, nagkaroon ng blood moon. Di ba? After ng Passover, inalay siya. Ano pong nangyari? 3 days, nagkaroon ng tinatawag na resurrection. Matthew 27. Tatalakayin ko sana yan sa Sunday. Di ba yung tinatawag na Feast of the First Fruit? Di ba? Bumangon sa mga patay, ang Old Testament saints, pati si Jesus Christ, sa heaven may sign. May blood moon sa kanilang panahon. Can you say amen? Ngayon, itong blood moon na to, hindi natin alam kung may connection yan sa resurrection. Dahil sabi, ang resurrection ang una, at pagkatapos nun, rapture. Sabay naman yan. Mauna lang ng konti ang resurrection, then rapture. Diba? Kaya, eksakto mga kapatid, yung mga kaganapan na nakikita natin sa previous na mga kasaysayan, hallelujah, ay nauulit sa ating panahon. Hindi yan coincidence. Ang Diyos, kasi kung coincidence, yung alignment ng 5 planets, diba? Sa lupa naman, nire-reveal ang 7 seals. Can you say amen? Alignment ng 3 planets sa time ni Jesus Christ. Diba? Ano naman yon? Yun ay birth ni Jesus Christ. Can you say amen? Hindi coincidence. Lalo ang record ng blood moon, sinerch po ng tinatawag na mga researcher.
Every time na may appearance ng ganyan, merong tinatawag na nagaganap sa lupa. Hindi coincidence. Kaya ang magagawa natin, maghanda. Hindi naman kami Israel, Pastor. Malayo naman ang Israel sa atin. Yes, pero may kaugnayan. Pag niliglig yan, mga kapatid, apektado ang buong mundo. Isang napakaliit na bansa. Can you say amen? Pag niliglig yan, mga kapatid, apektado ang buong mundo. World War yan. Kasali yan sa United Nations. Sila yata yung pinaka-last yata. Or pang 68, kung di ako nagkamali, na member ng United Nations na umanib. Okay? At kaguluhan, mga kapatid. Yung mga matatanda sa atin, inabot ang Second World War. Tayong mga henerasyon na ito na nabubuhay, hindi natin alam kung anong war. Hindi natin alam kung anong bangis at lupit ng digmaan. Pero praise be to God, sa bride, hindi na natin makikita ang tinatawag na third war. Diba? Maaring alingaw-ngaw ng digmaan. Alingaw-ngaw ng Third World War. Pastor, nagkakagulo na sa Israel. Yan, mga ganyan. News, CNN. Pastor, ayun na. Sinakop na ng Israel yung tinatawag na Dome the Rock. Alingaw-ngaw ng digmaan. Then, rapture will come. Ganun kabilis yun, mga kapatid. Can you say amen? Pero yung mismong actual na third war, wala na tayo. Dahil hindi po natin kobenante yun. Kobenante na mga wicked yun. Yung third war. So, God bless you all. I hope naunawaan natin ang Joel 2:28, ang Acts chapter 2, prophecy, na lahat yan ay patungkol sa end time. Kaya tayo'y magpakatibay, magpakalakas. Hallelujah, sapagkat ang Panginoon, hallelujah, kinikilos niya na ang ating orasan. Diba? Nakatitig na ang Diyos doon sa ating orasan. Amen. Ang ating orasan, mga kapatid, ay ang Israel. God bless you all. Tayo tumayo at tayo mananalangin. Oh, glory. Glory to God.